Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. So, by the way, tignan natin kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay. Kanina ba itong love reading spirit guide? Love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong 7 of Cups. 7 of Cups. Okay. So, by the way, guys, itong 7 of Cups kasi parang naguguluhan ka or pwedeng hindi mo siya napapansin. Naguguluhan ka siguro dahil marami kang gustong gawin, marami kang gustong simulan. Ang problema lang dito, guys, pwedeng, ayan o, nagpapansin sa'yo yung person mo. Okay? Kumbaga parang hindi ka pa ready na mag-commit sa relasyon, no? Pero kasi guys, parang nagpapapansin siya dito eh. Okay, nakapokus ka sa goal mo or sa ibang bagay. So, pwedeng doon magsisimula yung inyong relasyon. So, pwede rin naman kasi na baka hindi mo na siya pinapansin, kaya nagpapapansin na lang siya sa'yo. Okay, so nakikita ko rin kasi guys na marami kang kino-consider sa buhay or marami kang mas inuunang mas importante. So baka hindi siya ganun ka-importante sa inyo. Or pwede kasi guys na hindi talaga ito yung focus mo. Baka hindi love yung pinaka-focus mo or hindi na siya. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Page of Pentacles. Ayun, magulo kasi siya mag-isip. Kaya siguro ikaw ay na-turn off na sa kanya. Kumbaga parang wala siyang direksyon. Kumbaga parang pag ito yung plano niya, bigla na lang magbabago yung plano niya. Parang ganon. Napag-usapan nyo na to, bigla na lang magbabago yung isip niya. Ganon yung nasa sense ko dyan. Okay, kaya parang ikaw ay naguguluhan. Lalo sa kanya. Kasi nga, parang wala siyang matinong plano din ikaw. Focus ka sa goal eh. Tapos yung partner mo or itong person mo, kung hindi pa naman kayo guys magkarelasyon, hindi mo mag-gets kung ano talaga yung gusto niya, ano talaga yung ayaw niya. Kung ipatutunguhan ba to. Kasi siya mismo hindi niya alam yung direction niya, di ba? Hindi niya alam kung ano yung gusto niya gawin sa buhay niya. So mahirap maging partner yung ganyan guys. Tignan mo naman, no? Lagi niyang sinasabi na magtiwala ka lang, alam ko yung ginagawa ko. So parang medyo ibang level yung pagiging confidence niya, guys, eh. Ibang level. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong 8 of Swords. Ayun. Diba? Kung question na mo yung sarili mo eh. May patutunguhan pa ba itong pinaglalaban mo? Kung mag-aantay ka sa taong to guys, ang tagal mong ma-stuck dyan. Kung may inaantay ka na may pagbabago or uusad ba siya, nasa desisyon niya yan eh. Ayaw niya lang din guys na masyado siyang pinakikialaman. Or parang sinasabi niya dyan na parang hayaan mo ko lang po yung ginagawa ko. Okay? Kumbaga parang magtiwala ka lang, di mo kailangan mag-alala. So, yun yung nasasagap ko sa person mo eh, since 8 of Swords. What I mean, Page of Pentacles yung energy niya. Sobrang confident talaga siya. Yung pagiging confident niya guys, sobrang nagiging mayabang na siya. Kumbaga hanggang salita na lang talaga siya. So, kung marami siyang pinangako sa inyo, wala pang natupad dun sa mga pinangako niya. So, parang sinasabi lang niya na magtiwala ka. Okay? Pero alam niyo guys, habang tumatagal, nastakan na lang dun. Okay. So, dumarating ka na tuloy sa point ngayon na mas inuna mo yung sarili mo. So, possible na single ka dyan. Inuna mo yung sarili mo. And yung person mo, guys, parang hinahabol ka. Masyado yung pagpapansin niya. Pero, feeling ko kasi, guys, gusto mo nang umalis doon.
ayaw na ng ganong klase ng pamumuhay at klase ng yung mindset niya. Diba? So, by the way, additional message. Kanina po itong love reading. Okay, love reading. Oops. Meron tayong 9 of Cups. Kung makikita nyo guys, simple lang talaga yung gusto mo dito. Yung magkaroon lang siya guys ng, parang pangarap man lang doon sa binubuo yung pamilya or sa relasyon nyo. Kahit mag-focus na lang siya doon, kahit hindi na doon sa pangarap niya. Kasi yung pangarap niya guys, ang dami niyang gustong simulan. Sobrang taas, hindi niya na naabot yun. So, sobrang taas ng ambisyon niya, hindi niya na sinimulan yun. Okay? So, again guys, since Page of Pentacles yung person mo, feeling ko kasi guys, isip bata tong person mo. Ikaw yung matured, ikaw yung nagde-demand, ikaw yung masasaktan kasi ikaw yung mas may plano. Tapos siya parang nag-explore, nakikipaglaro. Then, nung dumating na yung point na inuna mo na yung sarili mo, feeling ko kasi siya yung unang umalis dito. Inabandon na kanya. Tapos parang babalik siya na parang walang nangyari. Na parang kung kailang nagiging maganda na yung buhay mo, meron ng direksyon, meron ka ng nabubuong konkretong plano para sa future mo. Kumbaga parang kinakaya mo na kahit wala na siya. 'Di ba? Saka siya guys babalik dito. So para sirain ulit yung magandang plano mo. Pwedeng ganun, 'di ba? So by the way, meron tayong King of Wands. King of Wands. Tignan mo naman. Di ba ang pusa is emperor yan? Emperor yung mga yan. Kumbaga wala silang sinusunod. Pero kasi yung person mo guys, since ikaw nga ay emperor, parang gusto niya mapasunod ka niya. Parang ito ay direction natin. So kung may pag-uusap kayo, hindi kayo nagkakasundo. Pag may mga pinag-uusapan kayo guys, parang lagi kayong contrast sa isa't isa. So, ang hirap, no? Parang feeling mo negative energy na yun. Kasi nga, doon pa nga lang din na kayo nagkakasundo eh. Ano pa pag nakuha nyo na yung bagay na yun? So, yun yung nasasagap ko dyan, guys. Okay. By the way, check pa natin. Additional message. Meron tayong King of Cups. Ini-stock ko na tong person mo. Okay, pero kung tatanungin mo ako kung may nagbago ba, walang nagbago. Kasi hanggang ngayon, medyo maloko pa rin yung person mo. Marami nga din siyang ini-entertain ngayon. And kagaya ng sabi ko dyan guys, ini-stock ka ng person mo. Nakatanaw siya sa inyo, inoobserbahan ka niya. Ano na ba yung galaw mo ngayon? Ano ba yung ganap mo ngayon? So, yan yung nasasagap ko, no? Tignan natin, additional message. Additional message. Okay, so meron tayong Queen of Swords. Queen of Swords. Okay? So, ito naman guys, Queen of Swords, yung malinaw na pinapakita sa akin dito. Matalino ka naman tao. Alam mo yung ginagawa mo. Hindi mo kailangan diktahan. Hindi mo kailangan pangaralan nitong taong to. Kasi sa inyong dalawa guys, mas may direction ka eh. Okay? Kasi ang tingin niya sa inyo guys, ikaw talaga yung isip bata. Ganon kanya nakikita. Pero hindi niya kasi nakikita talaga yung talino mo or yung galing mo. Okay po? So, pwedeng meron kayo pinag-uusapan na parang di kayo nagkasundo. Parang feeling mo masyado siya nagmamagaling. Then, ganon din yung feeling niya sa inyo.
Parang di kayo nagkakasundo sa isang bagay. Baka yun yung naging dahilan kung bakit kayo nag-away or naghiwalay. Tapos yung mga kalokohan niya, hindi niya kayang iwasan. So, that card, ending a new beginning. Pwede pa naman bigyan mo ng chance to, no? Sa pinapakita sa akin. Pwedeng sinasabi mo yan sa isip mo or sa sarili mo na pwede naman bigyan ng chance. Basta meron man lang siyang pagbabago or at least may nakikita kang may nababago sa kanya. Okay? Kasi matalino ka dito eh. So, dapat same kayo. Same energy makukuha mo. Yun nga lang guys, kahit gano'ng ka-positive or kaganda yung plano mo. Kung mahina yung person mo, makukuha niya lang yung energy mo. Hihigupin niya yung energy mo. Yung pagiging positive mo, ano mangyari? Energy exchange. Ikaw na yung mahina, siya na yung malakas dito. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 7 of Wands. 7 of Wands. So, yung pinapakita naman sa akin dito, guys, yung 7 of Wands to. Parang ano yan, parang may mga bagay na ina-accuse itong person mo. Okay? Para pinamumukha niya na mali ka dito, madami kang kasalanan. So, pwede sinasabi niya, guys, sa ibang tao, parang nagkaganto nga yan, ganto nga yan. So, parang sinisiraan ka niya sa ibang tao. Hindi mo masyado pinoprotektahan yung sarili mo. Parang ramdam mo na wala ka talagang kakampi rito. Maski siya hindi mo kakampi. Okay? Okay. Additional message. Additional message. 7 of Wands, alam mo mahirap protektahan yung sarili mo kung siya mismo, kalaban mo na rin yung pamilya niya, tapos ikaw, mapipil mo parang minsan di mo rin siya kakampi, no? Medyo may pagkabalimbing, minsan kakampi mo siya, tapos minsan kalaban. Ganun siguro talaga sa relasyon. Diba? So, by the way, meron tayong, oh my God, 8 of Wands. Sobrang gulo na ng isip mo dito. Sobrang nahihirapan ka dito sa malinaw na pinapakita sa akin. Kasi 8 of Wands eh. May mga gusto ka mangyari or at least marating. 8 of Wands. Parang nahihirapan ka dun sa bagay na yon. Nahihirapan kang i-convince itong person mo na kayo yung magkakampi. Huwag kanya ituring na kalaban or dapat ito yung ginagawa natin. So, parang feeling kasi guys, parang maraming tao na yung nag-hate sa'yo dito. Na parang dating sa kanila, may mga mali nga sa'yo. Or ang dating sa kanila dito guys, hindi nga tama yung ginagawa mo. Parang ganon. Gets mo yun? Again. Additional message. Meron tayong Knight of Swords. Saka ayaw din guys ng person mo na masyadong nai-stress kasi hindi siya marunong mag-handle ng stress. Tapos yung energy guys is 5 of Wands. Tignan mo naman kung paano naka-toxic yung relasyon nyo. Sobrang gulo na nito na pagchichismisan na kayo. Napag-uusapan siguro na ay ang toxic na ng relasyon nila. Ganon. Then may nakikita pa ako dito guys na parang since Knight of Swords, diba, parang masyado siyang matapang. Parang wala siyang inuurungan na laban, ganon. Then, minsan kasi guys, parang wala na siya sa katwiran. Magigets mo naman yan eh. Parang wala na sa katwiran yung person mo. Okay, kung ano man yung pinaglalaban niyo dyan. Again, additional message. Meron tayong Ace of Cups. Ace of Cups.
Alam mo, mahalin mo yung sarili mo kasi mukhang pinapaikot ka na lang ng person mo na yun. Self-love ka muna, no? Malay mo naman, may magandang mangyayari. Actually, yun yung unang nilabas ng card natin, no? Seven of Cups. Okay, marami ka nang sinisimulan. Maganda na yung plano mo sa buhay. And especially, maganda rin yung nakikita kong nasisimulan mo para sa sarili mo. Then, unti-unti mo nang tinutupad yung mga pangarap mo. Kumbaga, nagkakaroon talaga siya guys ng progress. Unlike dun sa person mo na ang ginagawa niya, sinisira niya na naman yung diskarte mo dito. Bumabalik siya. Pero kasi this time, ang dami niya sasabihin na babaguhin niya na yung sarili niya, parang pag-usapan natin to. Okay? Pero kasi, si person mo, may pagbabago ba talaga? Kasi yung pinapakita sa akin mukhang wala. Okay? Ayaw niya lang siguro talagang nakikitang may nangyayari sa buhay mo. Parang hindi siya pumapayag, no? Yun lang din guys, yung parang nagpipigil din sa kanya kung bakit ayaw niyang ayaw kanyang bitawan. Kumbaga, yung kaya mong marating sa buhay mo. Yan pa natin. So, meron tayong the Emperor. Emperor energy. Okay, so guys, Emperor naman is parang friendly to. Friendly si Emperor. Pero kasi guys, may pagka-bossy. Okay? Siya yung bubuo ng plano. Siya yung nagli-lead sa relasyon nyo. Pero magaling siya sa ibang tao. Pwedeng magaling siya pagdating sa kaibigan niya. Pwedeng nakakatulong siya sa mga friends niya. Ganun yung scenario dyan. Okay? Tapos parang mapipil mo na sa'yo bakit hindi niya nagagawa yon, bakit mas okay siya sa ibang tao, mas kaya niya solusyonan yung problema sa ibang tao. Pagdating sa inyo guys, parang wala naman siyang kayang gawin. Okay, may nagagawa pero hindi mo siya guys gano'n na-appreciate kasi sa inyong dalawa, ayun nga, gusto mo tumbasan niya kasi yung nagagawa mo eh. Kumbaga, tumbasan niya naman kung ano yung effort na ginagawa mo dito. So, I think pagod ka na or tapos ka na doon kasi hindi naman nga, hindi mo na nga nakikita yung ano niya, yung balik, no? Walang balik. Walang give and take. Meron tayong Queen of Cups. So, ito naman guys, abundance. Ayun. So, yung person mo kasi guys, pagka may magandang nangyayari, nandun siya. Okay? Hindi siya marunong mag-handle ng stress. Hindi niya yun kaya. So, madalas na nangyayari guys, pagka may problema, siya pa yung unang nawawala. Hindi niya kaya yung ganun. So, pwedeng iniiwan ka niya, hinahayaan ka niya na, o solusyonan mo yan. Okay? By the way. Additional message. Ito, Pentacles. Ito mo, may nagkakagusto pa sa kanya rito, oh. Diba? So, nagagawa pa niya na magkaroon ng iba. Ito, Pentacles, eh. Kumbaga, hulog na hulog yung loob sa kanya nung other person. Pero wala naman silang relasyon. Feeling ko, ito, nag-a-assume sa kanya. Hindi rin natin alam kung ano yung kwentong ginawa niya doon or sinabi niya dito para maengganyo sa kanya tong taong to. Pero guys, mukhang magaling magsalita yung person mo. Diba yan, no? Kasi nga, nakikita siguro siya. Nakikitaan siya na parang mapagbigay to, maayos to, mabait itong taong to. So, anong nangyayari guys, yung person mo, parang marami siyang pinapangako. Kagaya nga na ginawa niya sa inyo. Diba? Nakuha ka ng person mo sa salita. Okay, then ikaw parang nahibang ka dun sa person mo. Hulog na hulog yung loob mo sa kanya. Kasi nga, napaikot ka niyan. Okay? So, by the way, tignan natin. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Okay. Malakas ang Aries dito, no? Baka sa person mo yun. Tignan natin. Additional message. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Oops. Ace of Wands. Medyo may pagka-impulsive, no?
Pero kasi nararamdaman niya guys, more on realization. Na para sa dami pala ng gusto niyang mangyari or gawin, nalibang siya, um, kumbaga nagkaroon ng distraction, hindi kanya masyadong napansin doon sa buong relasyon nyo. Ngayon niya nare-realize eh, na parang ikaw pala talaga yung kailangan niyang i-prioritize. Pero bago siya dumating dito or bago niya guys maisip na ito pala ang mas mahalaga, na-realize niya lang yon nung panahong ikaw ay nalilis na, kumbaga change direction ka na. Once ka eh, di ba? Ibig sabihin, nung nagkakaroon ka na ng ibang gustong gawin sa buhay, hindi mo na siya pinaprioritize. Parang ganon. Yan pa natin. Meron tayong Page of Swords. Page of Swords. Yung realization daw ng person mo, since page yan, ngayon lang yan. Okay, siguro bigyan mo pa ng leksyon. Kung may plano ka pang balikan, pero kung wala na guys, naku, let go mo na. Kasi napakaisip bata nung nakikita kong energy ng person mo. Mas stress ka dito since ikaw pala yung matured. Sa dami pa niyang pangako, wala naman siyang sinisimulan. Meron tayong The Hierophant. Okay, mag-meditate. Oo. So, yung nararamdaman sa'yo ng person mo, guys, is Hierophant. Kumbaga, parang kailangan niya daw munang kumalma or kailangan niyo munang kumalma dalawa. Okay? Parang ito yung kailangan yung i-consider din. Gusto ka rin makausap niya to. Pero ngayon kasi, guys, pinapakalma niya muna yung sitwasyon. Kasi nare-realize na talaga niya. Pero page nga eh. Okay, ngayon lang yan. Pwede pa magbago yan. Okay? Tignan pa natin. Paano ka nakikita nitong taong to? Two of Wands. Nakikita ka niya na someone na siya lang yung mundo mo. Sa kanya lang umiikot yung mundo mo. Na mahal mo siya, baliw na baliw ka sa kanya. Sa akin talaga. Parang baliw na baliw ka sa kanya. Na para bang, paano niya naramdaman? Kasi before, nung kayo pa, masyado mo siyang kinokontrol, yung dating sa kanya. Parang masyado mo siyang binabantayan, wala na siyang kalayaan, masyado na siya nasasakal, ganun yung na-feel niya sa inyo. Pero ramdam niya na mahal mo lang siya. And parang kahit anong gawin niya, pwedeng patatawarin mo din siya anytime. Pero syempre, parang nagbago na yung isip mo. Okay, hindi naman kasi guys habang buhay, consistent yung nararamdaman na yun. Pwede talaga siya magbago. Pwede tayong, pwede nyo yan guys pag-usapan. Kung ready pa kayo, di ba? So, Ace of Cups. Nakikita ka naman niya na someone na mabait. At kaya ka nga daw niyang paikutin at kaya ka niyang kontrolin. Okay? Magaling magsinungaling yung person mo. Tignan pa natin. Meron tayong Four of Pentacles. Nakikita ka niya na someone na talagang security, no? Yung gusto nyo. I mean, gusto mo. Na parang gusto mong maging stable kayong dalawa. Mag-focus na lang din muna kayong dalawa dun sa stability. Yun yung gusto mo. Pero siya nga kasi is marami pang gustong gawin. Nag-explore, naglilibang. Marami siyang gustong gawin sa buhay niya na parang feeling niya hindi niya nagawa before. Tapos ngayon siya parang nag-e-enjoy. Ganon. So, tingnan natin na ano yung plano ng person mo. Ano yung plano na to? Meron tayong wala. Four of Cups to eh. Kahit magpakabata ka, magpakabait ka sa taong to, tignan mo naman, Four of Cups. Lagi siyang disappointed. So, lagi niyang iniisip, walang improvement na nangyayari sa kanya. Laging stress, guys. Mahawa ka lang sa pagiging negative ng taong yan. Kasi nga, Four of Cups na eh. Na parang kahit positive ka dito, kung negative yung partner mo, di ba, ano mangyayari? Tignan pa natin. Meron tayong
Nine of Swords. Grabe. Anong gagawin niya? Sasaktan ka lang nito paulit-ulit, guys. Baka ito na yung time para i-ano mo na. I-give up mo na. Hayaan mo na. Okay? Meron tayong Ten of Pentacles. Family. 'Di ba? So, pwede kasi ang iniisip mo dito or niya, ninyong dalawa, is yung family niyo. Kung gusto nyong i-save, no? Kung may mga anak kayo, gusto nyong i-save yon. Parang yun na lang din yung tinitignan nyo para dito sa pagsasamang to. Pero, kagaya nga ng sabi ko, guys, Nine of Swords eh. Energy mo yan, no? Ano yung gagawin niya? Kahit mabuo pa kayo dito, guys, walang katapusan to. Never-ending cycle. Napaka-negative pa rin ng person mo. Napaka-toxic pa rin ng relasyon mo. So, siguro isipin mo na lang kung ano yung makakabuti sa mga anak mo. Na parang kahit ilaban nyo to kung toxic kayong dalawa, maapektuhan lang yung mga anak mo. Okay, kung may mga anak kayo. May pamilya kasi rito. Maapektuhan lang sila sa pagiging negative. So, tignan natin ano yung message niya. Message. Meron tayong, I wonder if you are happy without me. So, inisip pa nga niya, kung magiging masaya ka ba nang wala na siya sa buhay mo. Kung kaya mo na ba nang wala siya. Kaya mo na ba yung sarili mo. Kaya mo naman panindigan yung sarili mo. So, dapat sinasabi mo yan sa kanya. Pwede sinasabi niya yan sa inyo eh. Meron tayong, sometimes I stay awake thinking of you. So, pwede ito yung lagi niyang pagbabanta sa inyo siguro. Kaya mo na ba nang wala ako? Parang ganyan. So, sinasabi niya rito guys, minsan nag-overthinking daw siya sa inyo. Okay, nagigising siya, nagkakaroon siya ng sleepless night. Kasi ko yung naiisip niya. So, pwedeng gulong-gulo yung isip nitong taong to ngayon, no? Again, meron tayong, I bury myself in work to forget you. Pwede niya makalimutan. So, feeling ko pinapanindigan mo ng i-end to. Ganon. Zodiac sign. Meron tayong Aquarius, Cancer, Scorpio, Libra, Sagittarius, and Virgo energy. Last one. Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Sagittarius, and Leo energy. Okay? Yan yung mga malalakas na zodiac sign sa side ng person mo. So, tingnan natin guys sa side mo ha. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo. Diba yan no? Wala kang kalaban-laban kasi aakma ka palang nakabuga na siya ng apoy. Sabihin, hindi kanya hinahayaan na lumaban or ipagtanggol man lang yung sarili mo. Hindi kanya hinahayaan na maging ganon. Okay? So, every time yung pagtatalo kayo guys, ikaw na lang yung parang laging nagpapakumbaba, ikaw yung nagpaparaya, ikaw yung nagbibigay. So, mararamdaman mo naman yan eh. Okay na para bang lagi ka na lang nag-a-adjust, parang never naging mahalaga yung nararamdaman mo. Parang never niyang pinakinggan. Ayan o. Hindi niya pinapakinggan kung saan ka nang gagaling, gano'n nakalalim yung sakit, gano'n ka na naapektuhan. Hindi niya pinapakinggan yon. Tignan natin. Additional message. Meron tayong Three of Wands. Three of Wands. Paano mo siya nakikita? Someone na parang laging, feeling ko magaling siyang, or matalino siya. Magaling siguro mag-English. Communication to, diba? So, minsan, nagdudunong-dunungan, and binababa ka niya. Ikaw yung parang pinamumukha niyang, mali dito. Ikaw yung parang, pinamumukha niyang parang katangahan lahat ng mga sinasabi mo, or walang kwenta yan. Parang ganon. Basta parang wala kang kapayapaan dito na hindi ka nga makapagsalita eh. Hindi ka makapag-voice out kasi pinipigilan ka niya. Tignan natin ha. Ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat mong gawin? Meron tayong King of Pentacles. Mabagal eh. So, kailangan, mag-recover ka. Hindi mo kailangan pumasok sa relasyon mo lang ngayon. Mag-recover ka muna sa sarili mo, okay? Meron tayong, yes, magpaganda ka, mag-self-love ka, focus ka
sarili mo, di ba? Ito muna yung mas pagtuunan mo ng pansin. Hindi naman kasi talaga sagot yung magkakaroon ka ng iba tapos nasaktan ka, hindi ka na nag-heal. Bigyan mo na ng space yung sarili mo. Meron tayong The Emperor. Ayan, magkaroon ka ng plano. Tapos, ano ka sa mga friends mo, get together ka together with your friends, di ba? Get together kayo. Mag-unwind ka sa malayo. Relax, relax. Pero syempre, piliin mo din yung kaibigan mo kasi ang dami nang nai-stress ngayon dahil ang daming betrayal dahil sa friendship, di ba? So, pipiliin mo rin. Zodiac sign mo, Pisces, Taurus, Gemini, Aries, Leo, and Capricorn. Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Taurus, and Pisces. Cancer, Virgo, Scorpio, Aquarius, Libra, and Sagittarius, and Lady. So, by the way, guys, ito na po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!